Itong pag-aaral na ito, ano ho papaano po natin ano ho ito, matutukoy yung saan nag-aral itong mga na-survey? Ito ho ba practically, again, mawalang galang po sa public sector education ha, Yes. ito ba mga public schools po ito? Itong mga usually po na itong mga binabanggit nyo na functional illiterate? Opo. Alam niyo po hindi natin Mm. puwedeng sabihin actually pakiramdam po namin, public or private merong ganitong challenges na hinaharap. Okay. Kasi po Mm. dikit-dikit po ang mga issues na 'to. Nakita natin dikit ito sa nutrition, dikit ito sa early childhood education. So, Mm. marami pong issues na kabit-kabit. Hinihintay pa rin po namin mula sa PSA na mai-share itong data na 'to. Kasi 'pag nai-share po nila yung data, talagang makikita natin public or private, anong level ng, pag-aaral ang natapos, Mm. tapos makikita din po natin anong track or strand sa senior high school, pati na Mm. rin anong tipo ng trabaho ba yung ginagawa ng graduate na ito ngayon. Sa private company ba, nasa gobyerno ba yan o self-employed ba yan? Mahihimay natin po 'to ng lubos. Kaya hinihintay po natin yung data Okay. para talagang makita natin ang sagot sa lahat ng ito. Okay. So sir, ito ho muna 'no, maaari ba din po nating maiugnay dito ang kahirapan, yung poverty incidence doon sa mga lalawigan na na-identify ng PSA survey na ito, para po masabi din na talagang may kaugnayan yung kahirapan sa lalawigan doon po sa literacy ng kanyang mamamayan? Yes, yes. Alam niyo po yun yung nakikita natin 'pag nakita niyo po yung top 10 tsaka yung bottom, Mm. 10% 'no, ng mga probinsya. Sabi nga po ng office ni Senator Win nung Mm. hearing, Mm. mukhang meron 'tong relationship sa chronic malnutrition 'no. Kasi mukhang yung mga areas na talagang mababa ang ano, ang literacy or mataas ang illiteracy, talagang ito yung mga area na talagang may malnutrition tayong nakikita. Mapapansin po natin marami din sa mga lugar na ito nasa Mindanao na alam natin medyo yung mga probinsyang yon ang may hinaharap ng mga malalim na mga problema pagdating sa kahirapan. Kaya siguro po yung reforms natin hindi puwedeng shortcut, wala talagang Mm. shortcut. Meron tayong urgent intervention pero dapat buo. Kaya nga pong sinasabi namin sa Year 2 report, fix the foundations. Nutrition, early childhood education, tsaka dapat literate and numerate by grade 3. Kasi yun po talaga yung solusyon.